Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapagkaisa ang bayan. Malabanan ang karahasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ng reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Bonifacio. Laking Tondo. Kamusta ka, Andres? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin niyo po. Sa parehas ninyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistola ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito. Higit lalo. Dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Sa pagkadakip kay Rizal, ano mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin din ng mga praile ang lahat ng mga sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Teodoro, nakarating sa akin ang balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. Oh, naku, Nicolas, ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro.
Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko? Ay, wala po, Chinikolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Chinikolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan, sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. Ginoong Nicolas, iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Uriang. Hangad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang erehe. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanhin mo. Dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihiling sa buhay ko, Luis Uriang. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Buhay ko. Kinabukasan ko. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo, gagawin ko. Magpapakalayo ako. Pero sana ho, huwag niyo naman mong pahirapan si Uriel. Maawa naman ho kayo. Wala ho siyang kasalanan. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Alin pag-ibig pa ang hihigit kaya? Sa pagkadalisay at pagkadakila. Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig.
Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traitor. Ano ang ihahatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo. Ngayong kasama ka na sa kilusan, ano ang nais mong itawag sa'yo? Magdalo. Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo. Buenas noches, padre. Detecto cambios en el comportamiento de los indios. Sospecho que la mayoría se está afiliando a la masonería. No me gusta esto para nada. ¿Estás seguro de su información? No soy yo, sino usted quien debe contestarme esa pregunta. Ha sido la Iglesia quien ha mantenido el orden en esta colonia. Durante más de 3 siglos, la Iglesia ha mantenido la paz, relación y entendimiento entre los españoles e indios. Fundación de la masonería en esta colonia fue por los peninsulares. Mientras estén en el poder, no debemos preocuparnos. No, allá usted. Usted es el gobernador general. Pero le advierto, espero que no se le adelanten los indios. Ya hay masones por aquí en Cavite, que no podemos simplemente sentarnos esperando que una insurrección sí ocurra. Hemos de hacer algo drásticamente contra esos instrumentos del diablo. Lo peor, esta organización que se llama la Katipunan, que se dice más violenta, y son verdadero instrumento del diablo. ¿Qué podemos hacer, padre, si no los conocemos? ¿Sabe usted que no podemos encarcelar a alguien si no cree en Dios? Precisamente, por aquí son las razones que ellos deberán estar encarcelados. Porque, número 1, no creen en Dios. Número 2, no respeten la autoridad y hagan burla del gobierno. Si ellos no creen en el gobierno, pues van a dominar esta isla y van a hacer todo lo que quieran. Lo siento, general. Su puesto está en juego aquí. ¿Comprende? Les sugiero que hagamos una averiguación de su lealtad a España. Paano natin gagawin yun? Hindi natin sila kilala. Sencillo. La mayoría de los que han unido a los masones son hombres educados, ilustrados, y el resto de la población está muy ocupando, buscando comida, y supongo que no tengan tiempo para planear una rebelión. Invitamos después a los ilustrados en nuestro cuartel general por una charla. Les preguntamos a ellos si son masones o si conozcan a un masón. Les demandemos a ellos que nos dan nombres de la gente que podemos vigilar. Amenacemos a ellos con encarcelación por él y su entera familia, incluyendo los menores. Y por supuesto, les pedimos de ser leales a España. Hindi tayo nakakasiguro
kung ang mga pangalang ibibigay nila ay totoong mga mason. No importa. Lo importante es que consigamos los nombres, que podamos vigilar. A menos que usted, señor Aguinaldo, es uno de los masones, sino de la Katipunan. ¿Quién es Luis Aguado? Soy Luis Aguado. Teniente, ¿qué quiere decir esto? Tienes que seguir con nosotros. Usted es detenido de la acusación de ser un masón. Ya vamos. ¡No me agarras! Teniente, por favor, teniente. Huwag kayong magkikialam. Felicidad. Kung ayaw nyo manares. Ha? Ha? May pagtatapat ako sa iyo, Hilaria. May pagtatapat ko sa iyo ay maaaring magbigay panganib sa iyo. Subalit, panahon na. Mahalagang malaman mo ng buong katotohanan. Hindi lamang natuloy. Subalit, pinlanong arestuhin kagabi. Sina Candido, Baldomero, at ako. Ako na kapitan munisipal ng Cavite El Viejo. Pinlanong arestuhin. Hilaria, isa na akong mason. At kasapi na rin ako ng Katipunan. Hindi lamang kasapi. Ako, Hilaria, ang pinuno ng Katipunan dito sa Cavite. Naniniwala ako sa iyo, Myong. Naniniwala ako sa adhikain mo. Hindi ko man maintindihan ng buo. Pero naniniwala ako na mas may malaking dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Patnubayan ka sana ng Diyos. Binigyan ka namin ng ama mo ng magandang edukasyon. Sa kabila ng lahat, pinili mong sumabak sa ganitong gulo. Ito ang tadhana ko, Inay. Ito nga ba? Mupo ka. Pikit mo ang iyong mga mata. Pikit. Naaalala mo pa ba ang mga Pasko natin sa Binondo? Ang ate mo. Ana Mariana. Ang mga regalo sa Belen. Ang musika sa bahay. Ang violin ni Kuya Manuel. Ang napakasarap na pagkain. Sina Kuya Jose at Joaquin. Na palaging hindi makapaghintay. Ang mahal kong si Itay. Na lagi nakangiti. Hawak ang kanyang tabako. At si Juan. Kung pwede ko lang sana silang makasamang muli. Punong-puno ng kasiyahan ng pagsalubong natin sa umaga. Naalala mo lahat na yon? Opo. At hinayaan namin kayo ni Juan na makapaglakbay sa Europa. Kung saan namulat ang aming isipan tungkol sa kalagayan ng Pilipinas.
Nagsimula sa isang hangarin na makamit ang karapatang pangtao sa ilalim ng Espanya. Hanggang sa namulat sa katotohanan. Dala ng walang tigil na pang-alipusta ng mga Kastila sa kayumangging balat. Na wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ngunit lahat ng mga pangarap ay nabasag sa pagpatay nila kay Dr. Jose Rizal. Nalulungkot ako tuwing naaalala ko siya at ang kanyang pag-aalay ng buhay. Bayang iniirog sakit ni Haring Hirap, katagulugan ko pinakaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas, diya iiwan ko sa iyong lahat. Paalam magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan bata pang maliit, sa aking tahanan di na masisilip. Pagpasasalamat at pahinga rin. Paalam estrangherang kasuyok at aliw. Paalam sa inyong mga ginigiliw. Mamatay ay siyang pagkakagupiling. Ito ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Ngunit hindi lang iyon ang paraan para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Alam yan ng kapatid mong si Juan. Pero alam din ni Juan ang ugali ng mga Pilipino. Na tayo'y watak-watak at walang malay sa kaisipang bansa. Alam niya na hindi mamumulat ang diwa ng Pilipino kung walang magsasakripisyo para sa bayan. Sa paglibot namin sa Europa, naging malinaw kung gaano kalaki ang pagkukulang nating lahat. Alam ko ang sinasabi mo, iho. Ito ang bunga ng inyong pagmamahal sa amin, inay. Kami ni Juan, ang aming adhikain. Kayong dalawa ang naging pinakamalapit sa mga magkapatid. Kung tutuusin ay kami ang nagkalapit ng landas. Landas, Antonito? Tadhana ba talaga ito o sinadya mo? Isa ka ng mahusay na doktor. May mapayapang buhay na naghihintay sa'yo sa isang banda. Pero heto ka't nakikipaglaban. Gusto ng ilang politiko at negosyante ang iyong pamamalakad. Masyado ka daw mayabang. Marahas. Nababaliw ka na sa hawak ng kapangyarihan. Mga paninira lang yan. Minsan may kailangang masagasaan para matupad ang trabaho ko. Narinig ko kay Kenito, posibleng ang presidente ay kasabwat sa mga nagbabalak. Hindi ganun katanga si Aguinaldo, inay. Pinagalang namin ang isa't isa. Pareho kaming mason. Tulad ni Andres Bonifacio. Eto. Suotin mo din to. Wala na ang iyong itay. Pati na ang kuya mong si Manuel. Ayokong may mangyari sa mga anak kong kasangkot sa digmaang ito. Sa inyo ni Juan.